Mga tuon ta karon kagabion bahin sa gitawag nato nga commitment. Kung dili ta careful sa mga pulong nga mugawas sa atong baba o ang atong mga aksyon sa atong tagsatag sa kinabuhi, then Christianity has no value. Amin ba ta, ana? Ato nang hunaw-naon permi. No? Ang atong aksyon sa atong kinabuhi, kinahanglan makita. Kung dili makita, then Christianity has no value. Wala tay kalainan sa kalibutan. Commitment is a message that our church and Christian need to hear today. Nagatubo ta ni ining environment where words and action has no value karong panahon na. Mao gyapon ang atong himuon unta kung naata sa simbahan, kung naata sa eskwelahan, naata sa society, barangay, imong barkada o imong ginikanan. In James chapter 1, verse 22, nagaingon, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagi sa pagmamati lamang sa pulong sa Dios hinunua tumana kini. Ang mamati sa iyong pulong apan dili magtuman niini may sama sa usa ka tawo nga nanamin og nakikita sa iyang tinuod nga hitsura. Verse 24, makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya nalimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag sa kagawasan sa mga tao nga nagpadayon magtamod niini panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob radiha sa pagpamati. Means doer of the word of God. Usa ka example nga nahatag na nako na example nga naay magtrato, no? Og kining lalaki nagsulat sa iyang girlfriend. Ngayon siya katabukon ko ang 7 kasuba sa bukid. Languyon ako ang dagat basta makaabot lang ko nimo. Bisag init kayong desierto, mutabok yung ko, magbaklay ko para makita talang ka. Ngayon sa love, I will die for you. Maning idea nga nag-describe about commitment. Pero katapusan na iyang PS. I will see you on Saturday kung dili mo ulan. Nag-describe niya about sa commitment. Nagapuyo ta din nga society where people promise to stay married. Daghang kayo nagsaad nga they will stay married. Nagsaad sila until death do us part. Pero pila ka tuig nagkahimo galing ang mga problema, trouble, problems come, their words of promise and commitment is gone. Ang saan nila nawala. Agod usay diha sa Congress bito na mga babae diha nga nagbulag sa ilang bana. Gusto ginila ipugos nga kinahanglan nga naay divorce. Kay mo may experience. Ngano mangdahig man sila. Daghan na isa ka senadora diha nga labihan gyud kaayo. Bisag sa Amerika galing President Trump, gusto niya tangtangon ang kanang mga lalaki nga nahimong babae nga mo interest sa dula transgender. No? Lupigon gyud ang babae nga natural nga babae kay gikan gusto paglalaki. So daghang kay nag-oppose anang mga bahina, iya magitangtangon. CR nga babae ug lalaki, di tangtangon ano babae. Which is
Maayo na nga higayon. Haga sa dito na mangihi nga babae, ikaw lalaki, musulod lang ka dito. Ang babae lugar, ang mga lalaki nga CR, ang babae, musulod sila dito. Saan mo niya pag-ihi? Mutungtong siya atong bawol. So, mo nang nahitabo. We live in a society where people promise to stay married until death do us part. But ason nga naay problema, dagko kay mga uno sa ilang kinabuhi, their words and promise and commitment is gone and separate. Depart ways. We promise to serve God faithfully and commit ourselves to the church membership. Usahay nagkumitarta nga dirigyo ko ani nga simbahan. Ayon na kong istoryahe anak teng. Daghang kiningon, bisap diha gyud mi simbahan kay nitubo mi diha. Pero pagka na roon og problema, unsa man dagan. But when big waves came, dahil madagko kay problema simbahan, unsa may gihimo? Mubalhin kay daghan problema. And also, someone nag-disagree kanila. Mga tao, mubalhin og laang simbahan. Why? Nasultihan. Naigo sa wali or disagreement with fellow members of the church. Kitambagan o wala, mahaom ang ilang sitwasyon sa tambag nga spiritual sa ilang leader, muhawa dayon. Muning usahay nga subo kayong simbahan. Usahay mga tao, usa ka leader, daygo na nila. Kay bishop o kay Mike mawali, ibawan niyo nga lana. Now, usa ka sitwasyon nga ang tao mohawa because of a leader. Tungod sa leader. Now, kung moadto ta sa Numbers chapter 12, tun-an tani kay mao ning problema sa kalibutan. Problema ni sa mga taga simbahan. So ato ning tun-an Numbers 12 verse 1. Sugod ta. Si Miriam ug si Aaron misulti batok ang Moses tungod kay sa babae nga taga-Kusi nga iyang gipangasawa. So kung Israelites ka, dili ka makapangasawa og lain kung dili Israelita pod. Nakasala ba si Moses ani og dili? Nakasala. He commits sin. Dili na to matago kay bawal maginasa ila. Now, padayon ta. Sila miingon, verse 2, si Moses ba lamang ang gipakigsultihan sa Ginoo? Dili ba makigsulti man usab siya kanato? Og nabati kini sa Yahweh, si Moses nga mao'y labing mababsanon nga tao dinhi sa kalibutan. Sa kalit lamang ang Ginoo miingon kang Moses, og kang Aaron, og kang Miriam, gawas kamong tulo ngadto sa tulda sa tagbuanan og migawas silang tulo unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod og mitindog diha sa pultahan sa tulda. Gitawag niya si Aaron si Miriam og miduol sila. Og ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo kon diha kaninyo may usa ka propeta, ako ang Ginoo mopakita kaniya pinaagi sa panan-awon o magisulti pinaagi sa damgo. Walay labot ni ini ang akong alagad nga si Moses. So nakasala siya, kinsa may dapigan sa Ginoo, it is still Moses. Nakasala ha? Nakasala. Magatubangay kami, magsulti og tataw gayod og dili pinaagi sa pulong nga dili masabot og magkakita siya sa akong bayhon. Nganong wala man ka mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moses. Nakasala si Moses.
But God defended Moses. Mo ni mga tao usahay simbahan, no? Nga atong ani nga prinsipyo. Mga leader sa simbahan dili man na perpekto sama ninyo. Amin bata ana. Og si Miriam gitakbuyan og sangla og naputi siya daw yelo og dihang mitan-aw si Aaron kang Miriam, nakita niya si Miriam nga nahimong sanglahon. Og si Moses maingon og si Aaron maingon ka Moses, agalon ayaw intawon kami siluti tungod sa binuang og sa sala nga among nahimo. Ayaw himoa si Miriam nga sama sa usa ka patayng bata kansang lawas hapit na maot-ot sa paggula niini sa tiyan sa iyang inahan. Og si Moses mituaw sa Ginoo. O Dios, ayuha intawon si Miriam, nangaliw po ako. Apan ang Ginoo mingon ka Moses, kung lud-an siya sa iyang amahan diha sa naong, dili ba siya maulawan sulod sa 7 ka adlaw? Pagawasa siya sa kampo sulod sa 7 ka adlaw o pagkatapos niya na mahimo na siyang pasudlon. Bosa si Miriam kipagawa sa kampo sulod sa 7 ka adlaw og wala manglakaw ang mga tao hangtod si Miriam gipasulod pagbalik sa kampo. Humani ini nang lakaw ang mga tao sa sirot og nagampo sila dito sa kamingawan sa paran. So makita nato verse 16, no? Niining nanlakaw ang tao gikan sa sirot og nagkampo sila dito. Wala sila mag-move on until wala maayo si Miriam. Usa yung simbahan nga ni, di ta ka-move on kay daghang kay mga rebelyoso diha sa simbahan. Puro lang complain ang atong madungog kanila. Nasuko sa leader. So atong unang-unaon ni. Nga nakasala si Moses. Moses commits sin of marrying a Cushite woman. Pero true history, nahibaw ang yapon nga kani si ang usa ka Cushite woman nga pangasawa ni Moses usa gihapon nga naidugo nga Israelita. So, gusto nako, no? That the message of commitment is not para sa kalibutan o sa mga tao nga wala dinhi. But kini nga mensahe teaching everyone of us need to hear today. Nga unta ma-apply ni sa atong tagsa-tagsa kinabuhi o kasing-kasing. It can be applied commitment to our marriage. It can be applied to our relationship with God. It can be applied to our church and ministry. Kung ang usa ka tawo magminyo, they promise to love each other. That love can put into action causes nga hikalimtan ang tanan tungod sa gitawag nato nga gugma. When two people committed to each other things don't matter. I mean, bata na. Kung mag-usa ka mga tao mag-in love, mga bata na mag-in love, bisag unsaan mo istorya, ganyan ba istorya? Bisag nga kawatan man ng laki, di na nakawatan. Di mamati. Sa ako nangingon, when two people committed to each other things don't matter. Especially age, edad, sex life, or what other people say. Kung negative ba o disadvantage sa ila, same as Christianity. In order to love the Lord thy God with all our heart, to be committed to Him and to have to forsake all other gods and put Him first. Unahon yun nato ang ginang commitment. Mabati gihapon nato
Makabasa tayo ng Mark chapter 5 verse 25 to 28. Nga nay usa ka babae nga nasakit for 12 years with a disease. Wala na kwarta, dili siya maayo sa doktor, nahurot ang kwarta, anything. Pero in verse 28 sa Mark chapter 5, nagyon siya, kung mahikap na ako ang sid-sid sa biste ni Jesus, I will be healed. If I touch even His garments, I will be made well. Unsa man ay commitment o dili? Commitment. That's the type of commitment nga ato kinahanglan para kang Kristo if we want to see changes in our families, ourselves, our church, and nation. Na makita sa atong aksyon that believing that Christ is the answer. Amin matana, nga ang Ginoo mooy, gitawag nato nga mga tubag. Not the God of this world. Dili kalibutan makasulbad sa itong problema. Not money, not fame, not position, not politics, but God alone. It is a commitment that says, mukling yug ko, hold on, kapit patalim, through bad times and in good times. Because I trust that there is no other God beside me. Isip mga ministry o mga ministers, what level in our commitment, unsa na ang level sa atong commitment, whether we are acolyte, band members, dance ministers, deacon, priests, and bishops. Kini nga babae, nasakit siya for 12 years. Disregard all excuses. Hello? Wala siya mga agoy, di man ko kakuan. Disregard all excuses. Wala siya mo ingon nga busy ko sa eskwelahan. Agod akong commitment na wala, akong ministry na wala. Or maybe I'm not important. But this woman led aside all arguments and excuses. Mo na yung problema nato, di ta ka-comment why because of so many excuses. Amin batana. Ingna yung tapad undang o pasumangil. Daghang kitang pasumangil. Panahon sa practice diri mga acolyte sa practice, kompleto man. Pagabot Domingo wa diha. Mao gyapon sa dance, mao pilo practice, mao pilo midweek, but pagka Domingo wa diha. Where's our commitment? Remember kini nga babae magsakiton siya. But her commitment and faith in God, wala makabalda sa iyang sakit. Singgit siya. Kung mahikap lang nako ang sid-sid sa biste ni Jesus, baayo ko. Nabatay pagtuog nga ingana. Kusay mamili magud ta, especially healing. Especially sa communion, maglihay-lihay ng uban kay mamili og kuan. Mamili kung kinsay maghatag. Nay sa kapare sa katedral ato na istorya nako ni pero ako ibalik. After doxology, moadto gito sa CR, tiguang na mga gamay. Paghuman communion, taga man lag part nga mo partake sa
communion. Uy, galin niya. Sige ka na siya dito, basigawa na manghugas. Katawan na lagi kayo. Mutanaw ba tagtao? But remember, in terms of healing, mga dikon, mga pare, o ako, gigamit lang ta sa Ginoo, ang Ginoo gyud pinaagi siya malang espiritu mo, ayo ana, amin batana. Ako dili ta angay mahadlok. Adi ko kay basig paglihas na ko, mamatay no na. Namatyan na ba ako gingana? Di na ko ganahag balik o tawag lihans. Pero from time to time, ma-overcome ni mo na. Mamuna-una mga di man ka mag-ayo ana. Ang Ginoo man, instrumento lang ka gamit sa Ginoo para makaabot ang kayuhan sa usa ka tawo. Walay makabadla sa iyang sakit. How about us nga wala tay sakit? Be? Kita nga dito rin, walay sakit. Sa ako nagigon, gisultian na itong abay nga ayaw pa sumangil. Bisag sa atong pagsimba, fix ang time, fix ang adlaw sa atong tigom. Since a memorial, wala mabalhin. Dapat dili mag-suffer ang atong ministry, mag-suffer kita mismo ang atong kaugalingon. Amin ba tana? Kita mag-suffer. Dili ang ministry nga gihatag sa Ginoo. This is hard, no? Pero naingon ba yung Ginoo kung faithful ta, masinugtanon ta, God will bless us financially, physically, and spiritually. Labaw gyud na ang spiritual. Unahon gyud nato na pirme. And then, musunod na ang gitawag nato nga atong mga panginahanglan. Pero unahon nato kung unsa sa atong pagsimba sa atong mga gahom na Diyos. Amen ba tana? Kinsa ni question be? Open tag question para ay mo kauwaw, di mo kasabaan. Question ba sa commitment? Be? May gali karon kay ni-improve taw, nani dungang-dugang nato gamay. So encourage other people to attend. Okay, diri man ta mo mature sa atong pagkakristohanon pinaagi sa pagtudlo. Matudloan ta, mabadlong ta. Now, I have one kuan nga akong basahon. Ang Ezekiel verse 33. Wait ang taon na to, Andre, kaya mabasa. Verse 7. From verse 7 to 9. Busag ipili ko ikaw, o tao, ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo maoy imong isulti kanila agig pasidaan. Kon moingon ako sa usa ka taong dautan mamatay kagayod ug unya wala mo siya pasidan-i pagbiya sa dautan niyang buhat mamatay siya og makasala apan ikaw ang panginlan ko sa iyang kamatayon. Hello. Kami paninglan dili kamo. Muna musulti gyud mi gamay. Sakit but kung kuanta teachable ta ato nang makuha, no? Now, mamatay siya o makasala apan ang panginlan ko ang iyang kamatayon. Apan kung pasidanan mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan apan wala niya kinitagda mamatay siya nga makasala apan wala kay tulubagon. Amen ba taana? We are responsible. Ini mga butanga. In everything we are responsible. Dili kay gamay lang nga bikil simbahan. Muhawa dayon ta. Labaw na ang rebellion. If we rebel God's and His authority, bisag unsaon nimo, lagpak yung ka. Nakita nimo sa kang Aaron, nakasala si Moses.
Pero unsay giingon sa Ginoo, tataw kaayo. Kung makigsulti ko siya, makigsulti ko personal sa iya. Nganong wa man mo mahadlok. So this is sometimes nga usahay ang mga tao simbahan dili gyud mang mature ani kay mabikil mo hawa. Hantod nga mahurot na iyang simbahan diri sa Hinguog. Natay kauban na ani nga niadto mo gyapon karon iyang practice. Ambot ko nahurot na biniyang simbahan sa Hinguog. Nakahibaw gyapon mo siguro kung gitsa na siya. Paag-paag ba bisag asa kay di man matughan. So daghan na adtuan. Banabanan ako kadaghan na adtuan na ni. Di man matughan. Kay gusto man ang iyang matuman. Ay leader nga gibutang sa Ginoo. Amin bata na. Makasala nga lang ang leader, you respect that leader. Dala sa pagampo sa Ginoo. Mura may kinahanglan. Dili mo angay maghusga. Para sa kangaaron o kang kisa may nagkuan, ang Ginoo it's not the people. So kung di ta makasabutan may sila si bisag po pabor man gina sa kuan, pabor bitaw tanawang scripture sa giingon. Kisa gibutang sa Ginoo mo na iya. Di man dictatorial lang ato. So ato nang timan-an, no? Nagingon apan kon gipasidanan mo ang makasala sa pagbiya sa daotan niyang binuhatan apan wala kini niya tagda mamatay siya og makasala apan wala kay tulubagon. So meron na usay hard tagamay sa mga sitwasyon pero there is God. Amin batana. Sabtan ba kayo? Sabtan ba commitment? Ini ang tapad, ayaw pagpasumangil. Lagi ko ka na, bishop, kay, kuan may bishop ka nang siruhan ko sa mga maestra. Pero na isa kasikta ba yan rin? Bisag, unsao na mo, pag abot sa Sabado, di gina pabuot. Simba gina. Ang Kristohanon, hadlok og zero. Nasa li maghadlok. Duha ra galing ang maayong pagtalunan na adlaw is papahulay og baboy. Sabado gid sila magpahulay. Pero di naman inevitable man ay pero pilde gyud ang Sabado nga simbag Domingo bisag ahatag kurtida na nawala gyud ang babahin. So anyway, let's think about that atong hinaon-naon ang mga pagtulunan karong kabuntagon, no? Nga kinahanglan nga ang atong commitment sa Ginoo dili lang ego nga niya sa atong ulo, dili lang ego pero ato gyung buhaton. Let's have a commitment nga kining Wednesday ato ning sugdan nga matinud-anon tani ining mga bahin. No, aside from Sunday. Sunday Lord's Day iya gina, wag itay raw na ana bisag unsaon. Iya gina sa Ginoo. Amen batana. Amen. So, napatay meeting, no? O paghuman mga Bishops Council, no? Mag-meeting mi kadiyot para sa atong Christ the King. So, mao gyapon ta. Magdala